For today's vlog, today is May 1, 2026 at Labor Day. So, since day off ng asawa ko, samahan nyo kami at mag-adventure tayo. We will go to the mountain at magbumotor lang kami since ayaw naman sumama ng dalawa naming anak. So, pupunta tayo sa Shipa Leisure Farm Resort. And, samahan nyo kami. From Sinchu Royal Hotel, so dadaan kami dito sa may Judong. This is the way going to Judong. So ang travel na to will take 2 hours mahigit. Gawa ng marami kaming stop over kasi nga hindi kakayanin, masakit-sakit. And let's see, basta mag-i-enjoy kayo sa makikita niyo, especially the nature. Kasi sobrang parang may healing power ang nature pag nandun na kayo sa taas ng bundok. So, makikita nyo kung gaano kaganda yung daan and gaano ka-accessible yung daan kahit na mag-car kayo. Though may mga road na talagang one way lang, pero kayang maniobrahin ng mga driver. So, careful lang sa mga papunta doon, sa mga gustong pumunta doon sa area na yun. Kailangan nyo talaga maging maingat sa pagdadrive kasi along the way, may mga makakasalubong kayo. So, kailangan yung magdahan-dahan, gawa ng napakalalim ng bangin. So, alam niyo ba kung gaano kataas yung area ng Shipa Leisure Farm? It's 20,000, I think it's 20,000 feet above sea level. Hindi ko lang alam kung feet ba talaga yun or meter. Not sure kung ano ang gamit nila. Kasi ang nakalagay lang kasi doon is mga number. Walang nakalagay kung ilang feet. So, hindi ko alam kung ano ang general measurement na ginagamit kapag nagme-measure ng mga above sea level or yung mga height. So, ayan. So, and basta napakaganda kasi nakaka-distress. Ang sarap-sarap doon sa bundok. Tapos yung yung alapaap, kung mapapansin nyo doon habang paakyat pa lang kayo, kitang-kita nyo na yung mga alapaap. And then di mo akalain na darating kayo sa point na yung alapaap mayayakap mo na. Anyway, so let's just see. So, just finish the vlog and enjoy watching and feel the nature. So, wala pa kami sa bundok pero kitang-kita na yung alapaap. So, yung fog.
So, before kami dumiretso, dumaan muna kami sa Family Mart. Ay, hindi. High Life pala. Convenience store. So, nag-stop over muna kami dito para mag-merienda lang saglit and then nag-CR. Tapos, after nun, yun na. Wala. Diretso na ulit. So, that's our first stop.
Okay, sa part na to, tawa ng tawa yung asawa ko kasi sabi ko nga, 12K na. Sabi ko, oh, nasa 12K na tayo. Below the ground. Di sabi niya, di impyerno na yun, mami. Kasi nga, below the ground. Tapos nalaloka yung nga pala, dapat 12K above sea level na pala. Yun yung dapat na term doon, hindi below the ground. Syongak. Below the ground. Sorry naman. Grabe ang lamig na. Para ka lang nasa Mount Fuji. Snow Mountain ng ano. Nakalimutan ko yung pangalan ng mountain. Grabe paglalakbay. Ang taas! Grabe, yan na. Dapat kamay na yung ano. So this area, kung mapapansin nyo, sobrang foggy na, 'di ba? Sa camera, medyo maliwanag pa yan, pero doon sa dinaanan namin, medyo ano na, parang feeling ko zero visibility na. But ewan ko ba't sa camera medyo malinaw pa. So medyo amazing, as in nakaka-amaze talaga yung experience na yan. And then lalo na nung pabalik na kami kasi ano na, medyo madilim na at sobrang ano na din noon, medyo takip silim na, pero hindi, parang mas lalong kumapal yung ano, yung alapaap niya nung pabalik na kami. So nasa second video yun, nasa second vlog. So, ayun. That area is nasa 17K above sea level na. So, this area is medyo malapit na tayo doon sa Shipa Farm. Hindi ko napahiga yung pag-video ko. Mapapansin ko nyo dito yung sobrang tataasan ng mga puno. As in, sobrang tataasan ng mga puno dyan. Nakaka-amaze lang. Alam mo yung tipong wala na siguro nagpuputol ng puno dyan kasi sobrang tataas na nila. Ang haba. And then, medyo maliwanag pa dyan. Pero later on, pag pauwi na namin, makikita nyo talaga. Medyo makapal na talaga dyan yung mga fog at hindi na makita yung dinadaanan. So, yan, grabe. Nakaka-amaze. As in, na-amaze ako pag nakikita ko yan. Sayang at tayo lang yung camera ko. So, dapat sana napahiga ko yan. And then, yan is nasa 20,000 feet na above sea level. So, sobrang taas na talaga. So, wala ka na rin makikita mga kabahayan dyan. Kundi, na lang talaga. Yung mga dumadaan na mga motorista or mga nakasasakyan papunta dun sa farm na yun. Kasi yun lang talaga yung pinaka-dulo na talaga. Pinaka-summit. Yun lang yung nag-iisang hotel doon sa taas. And yung farm na yan is 50 years na mahigit. Imagine, isip ko lang bigla. Sa dami ng dagdaan ng mga, ayan na. So this is the entrance. Yan ang entrance niya. Wala kayong mabayarang entrance fee. So
At ito yung mga ano nila, accommodation room. May mga villa din sila dyan. And This is the place. hindi ko alam kung magkano ang per night. Pero pwede kayong mag-inquire doon. And then, ayan na. Ito yung pinaka-restaurant nila. Yung area na yan. Tapos, nag-park lang kami dyan sa taas ng motor. So, then, after that, pumunta kami dun sa restaurant kasi nandun yung pinaka-balcony nila para mag-sight seeing kayo or parang view deck sa Sea of Clouds. So, but that time, nang dumating kami dyan, sobrang maulap. Pero hindi mo makikita yung clouds kasi parang fog. As in, wala kang makikitang view. Kundi puro puti. Puti, kaulapan. So, yan. Okay, so wow. So, yun yung this is the Shipa Leisure Farm. Maganda dito kasi makakita ka ng Sea of Clouds and mga flowers, everything. So, ito ang map nila. Ang ganda niya, as in. So, meron silang mga cabin, no? Pwede kayong mag-rent kung gusto nyo dito mag-overnight stay. Ang aking rider. So, mamaya, pasyalan natin to. Okay, so, gagawa ako nito, mag-ano ako nito. Kasi gusto to ng anak ko. This is parang, yung coin na flat. So, sabi dito ay, choose the picture first. So, 30 NT lang. 30 NT is almost parang 59 or 58. So, rotate the wheel. So, choose a picture first. So, sabi, ito kung anong gusto mong picture. Nakikita nyo ba yan? So, kailangan nung kung anong gusto mong picture. So, ang gusto ko is yung bulaklak. There you go. So, ayan. Okay, choose a picture. Then, after that, maglagay ka ng So, ang gawin nyo lang, pag nahulog nyo na yung coins, you rotate the wheel hanggang sa matigas na yan, matigas. Kasi fina-flatten niya yung coin. Just nag-ano siya, nag-i-emboss ng design. So, ang mangyayari, matigas until such time na parang malambot na siya. So, pag malambot na siya, saka na yan siya unti-unting magre-release, tapos mahuhulog na yung flattened na coin. So, ang advice ko, dapat dire-diretso ang pag-rotate nyo kahit na matigas na, kasi nung lumabas na yung coins ko, hindi siya flat, medyo parang naging siya oval, parang curve konti. So, mas maganda yung dire-diretso. So, ayan. So, sa Taiwan, maraming ganito sa mga pasyalan. And, gusto nyo mag-ano din ng stamp, pwede din dito. Kukuha ko kasi si EJ naman. Kay EJ kasi ang stamp. So, ang dami nilang trail. Hindi lang basta lang pala ito, yung makakakita ka ng Sea of Clouds. Makakita ka din ng mga sobrang malalaking puno. And then, may mga trail na sila na naka-pave na, di ba? Doon tayo sa kabila, yung Shipa National Park. Ito yung makikita natin. Tapos yung Ito is Shipa Leisure Farm. yung mga flowers dyan. Itong ganito. Ha? Dito sa baba. Kasi na sa baba. Tara, let's go. Okay, come on, let's go, guys.
So, punta tayo doon. Diretsuhin lang natin yan. Nandyan yung viewing deck. So, itong, is restaurant yan na pwede kayong umorder ng food. Tapos, doon kayo kakain sa labas. Dito. Ito yung viewing deck nila. So, we're here na. That is very beautiful. Alam niyo ba guys, this Oakley, ba to? Enigma mas. Enigma mask. Pag sinuot mo, para siyang naka-high def. Yung green lalong nagiging greener. And then yung maroon nagiging sobrang maroon. Tapos ang ganda-ganda. As in, ma-appreciate mo yung nature. Mukha nga lang siyang tutube, pero grabe, ang ganda guys. Do you see that clouds? Ayan. Gumagalaw. So yan na, nasa Alapaap na kami.